Sa isang sulok ng lungsod ng Maynila, sa tabi ng isang lumang eskinita na pinapalamutian ng mga malalabong ilaw mula sa mga neon signage, may isang maliit na kafe na bukas hanggang 10 oras ng gabi, Cafe Daluyong. Hindi ito kilala ng mga sosyal o sikat, ngunit para sa mga taong pagod sa buhay, ito ang pahingahan nila. Dito, ang aroma ng mainit na kape at tsokolate ay parang yakap ng tahanan. At sa likod ng counter, laging may isang dalagang may ngiti. Si Melay. Si Melay Santiago, 23 anyos, ay isa sa mga hindi mo iisiping may mabigat na pinagdaraanan. Mahaba ang buhok niya, kadalasang nakapusod sa gilid, at may mga matang parang sanay sa pagluha, pero mas pinipiling tumawa. Madalas siyang tanungin ng mga suki, "Melay, bakit palagi kang nakangiti kahit 10 oras ka na ng trabaho?" Kasi po, kapag kayong uminiti sa akin, nakakalimutan ko pong pagod na ako. Sagot niya sabay tawa. Ang totoo, matagal nang hindi nagiging magaan ang buhay ni Melay. Bata pa lamang siya nang iwan sila ng kaniyang ama matapos mamatay ang ina. Naging alkoholiko ito at tuluyang nawala sa kanilang buhay. Lumaki siya sa lola niyang si Aling Loring, na ngayon ay may iniindang sakit sa puso at rayuma. Dahilan kaya't si Melay na ang umaasikaso ng lahat. Pagkatapos ng klase sa umaga, sa kolehiyo, kumuha siya ng kursong education. Diretso na siya sa trabaho bilang waitress sa Cafe Daluyong, mula alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi. Hindi alam ng karamihan na halos 5 oras lang ang tulog ni Melay sa isang araw. Tuwing madaling araw, siya na ang bumibili ng gamot ni Aling Loring sa botika, naghahanda ng lugaw o sabaw, at pinagsasabay ang pag-aaral ng leksyon habang nagsasampay ng labada. Isang gabi habang nag-aayos siya ng menu sa ibabaw ng counter, pinanong siya ni Ate Tricia, isa ring waitress na mas matanda sa kanya. "Melay, sigurado ka bang kakayanin mo pa? Hindi ba dapat nagpahinga ka na lang muna ngayong linggo?" "Ate, kapag huminto ako, sino ang hihinto sa bayarin? Di ba mas nakakapagod maghintay ng milagro?" Sabay kindat ni Melay. Napailing si Ate Tricia. Alam niyang matigas si Melay, pero hindi niya maitangging bilib siya rito. Sa dami ng waitress na dumaan sa kafe, si Melay lang ang minahal ng lahat ng customer. May isa pang dahilan kung bakit mahal ni Melay ang kafe. Dito nabubuhay ang pangarap niyang minsang magpatayo ng sarili niyang reading cafe para sa mga batang kalye. Tuwing gabi, kapag wala masyadong tao, kinukuha niya ang maliit niyang notebook at nagsusulat ng mga plano. Name, kapit kuwento. Target budget, 500K. Concept, coffee shop, mini library. Plus libreng story time tuwing Sabado. Naalala pa niya ang mga panahong wala siyang pambiling aklat noong bata pa siya. Kaya ngayon, gusto niyang maging tulay para sa mga batang gaya niya noon. Mga batang walang boses, walang kakampi at walang pagkakataon. Isang gabi, isang matandang lalaki na suki ng kafe ang lumapit sa ha. "Melay, gusto mo bang tumulong sa community center sa Sabado? Kulang sila ng volunteer tutors." "Gusto ko po sana, Kuya Ron, pero may shift ako," sagot niya habang pinupunasan ng baso. "Sayang, matutuwa sana ang mga bata sa'yo." Napangiti siya pero napabuntong hininga rin. Isa na namang pagkakataong kailangan isakripisyo para sa mas agarang pangangailangan. Ngunit kahit ganon, hindi siya nagreklamo. Para sa kanya darating din ang tamang panahon. Basta't patuloy siyang magiging tapat, masipag at bukas palad, maniniwala pa rin siya sa kabutihan ng mundo. Sa bawat huling order ng gabi, madalas siyang nauupo sa likod ng counter, nagkakape ng malamig na tira sa pot, pinagmamasdan ang kumukuti-kutitap na ilaw ng lungsod sa labas ng salamin. Doon siya nagmumuni, iniisip kung kailan ba siya makakaahon sa ganitong klaseng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, pinipili pa rin niyang magtiwala sa mundo, sa sarili, sa mga hindi inaasahang pagkakataon. At sa isang susunod na gabi, isa sa mga ordinaryong gabi na katulad ng iba, may uupong bata sa sulok ng kafe na magbabago sa takbo ng lahat. Buwan ng Oktubre. Ang mga gabi sa Maynila ay mas malamig kaysa dati.
Sa labas ng Cafe Daluyong, unti-unti nang bumabagsak ang ambon, tila paalala ng papalapit na Kapaskuhan. Sa loob ng kafe, si Melay ay abalang nag-aayos ng mga mesa matapos ang dagsa ng customer sa dinner rush. Tahimik ang paligid, ang klaseng katahimikan na gusto niyang samahan ng lumang jazz music at amoy ng binubuong kape. Habang pinupunasan niya ang menu board, napansin niyang bumukas ang pinto ng kafe at pumasok ang isang batang lalaki. May suot itong dark blue hoodie, puting polo sa loob, at maayos ang slacks. Basa ang laylayan ng pantalon, pero hindi ito mukhang basang-basa ng ulan. Tila mas sanay ito sa mga sasakyang may driver. Ngunit ang kapansin-pansin, hindi nito kasama ang magulang. Tahimik itong naupo sa sulok, sa parehong mesa kung saan madalas umupo ang mga estudyanteng nag-aaral. Napatingin si Melay, agad lumapit at ngumiti. "Hello, sweetheart. Mag-isa ka lang?" Tanong niya, mahinahon ang tono. Tumango lang ang bata. "Sige, ito ang menu. Ano gusto mong orderin?" "Spaghetti at orange juice please," tugon ng bata, halos pabulong. May kung anong lungkot sa boses nito. Ang mga mata, bagamat maliwanag, ay may daladalang bigat. Hindi makatingin ng diretsyo, hindi sanay makipag-usap. Nang balikan ni Melay ito upang iabot ang order, sinubukan niyang maging palakaibigan. "Anong pangalan mo?" "Noah," sagot nito, habang nakatingin sa plato. "Ang ganda ng pangalan mo. Ilang taon ka na?" 7, sagit niya. "Wala po akong allergies." Napangiti si Melay. Sanay si Noah sa protocol, tila sa mga restaurante sosyal lumaki. Pero hindi niya pinalampas ang mapait na likaw ng dila nito. Yung tipong nagbabanggit ng impormasyon hindi dahil gustong makipagkwento, kundi dahil yon ang itinuro sa kanya. Habang nililigpit ni Melay ang mga kalat sa kabilang mesa, napansin niyang hindi masyadong nauubos ni Noah ang spaghetti. Umiiwas ito sa hotdog at sinisip-sip lang ang juice. Makalipas ang halos 30 minutos. Tahimik itong tumayo, inabot ang bayad at iniwan ang kaunting barya sa tray. Umalis ito nang hindi na lumingon. Lumipas ang ilang araw, hindi na muling naisip ni Melay si Noah. Hanggang sa isang linggo ng gabi, bumalik ito. Parehong mesa, parehong order, parehong katahimikan. Ganun uli, order, kain ng konti, inom ng juice, tapos alis. Sa pangatlong balik ni Noah sa loob ng 2 linggo, napansin ni Melay ang pattern. Pare-pareho ang kilos, parehong oras, palaging 6:15 ng gabi, at palaging pila hinahatid ng sasakyang hindi umaabot sa mismong kafe. Hindi rin ito dinadala ng magulang, walang kasama. At higit sa lahat, hindi ito kailanman masaya. Isang gabi, sinubukan ni Melay na lumapit muli, pero mas bukas ang puso. "Noah, gusto mo bang sabayan kita kumain?" Biro niya, dalan isang maliit na donut. Napangiti si Noah sa unang pagkakataon. "Pwede po ba yun? Akala ko po bawal pag nagtatrabaho." "Pwede kapag ikaw ang boss," sagot niya habang tinatapik ang upuan sa tabi ng bata. Umupo si Melay at sa mga sumunod na minuto, tila unti-unting bumukas ang maliit na mundo ng batang lalaki. "Busy po kasi palagi si Daddy," aniya habang kinakain ang donut. "Ako lang po minsan, pero sabi niya, mas okay daw kasi independent ako." Pumidyo saglit si Melay. Pilit niyang inunawa ang sitwasyon. Malinaw, mayaman ang pamilya ng bata. Maayos ang pananamit, magalang at may protokol. Pero sa kabila ng yaman, tila ba may kulang? "Wala ka bang yaya o lola na kasama?" tanong ni Melay. "Meron po dati, pero umalis na siya kasi pinadala sa ibang bansa yung pamilya niya. Ako na lang po natira." Isang kurot sa puso. Sa dami ng anak na iniwan, si Noah, kahit may pribilehiyo sa buhay, ay iniwan pa rin sa uri ng kalungkutan na hindi kayang punan ng pera. Mula noon, naging panauhin na siya ng Cafe Daluyong tuwing gabi ng linggo. Hindi na lang basta customer, isa ng tahimik na bahagi ng gabi ni Melay. Sa tuwing papasok si Noah, bumubukas ang kakaibang kapayapaan sa loob ng cafe. Isang gabi, nagdala si Melay ng origami paper.
Habang hindi matao ang kafe, tinuruan niya si Noah gumawa ng paper crane. Sabi nila, kapag naka 1,000 paper cranes ka, pwede ka raw humiling, paliwanag ni Melay. Totoo po ba yun? Ewan ko, pero kung hindi totoo, ang saya pa ring mangarap, di ba? Gusto ko pong humiling. Na sana po, sa birthday ko, may kumanta sa akin. Bulong ni Noah. Hindi na nakasagot si Melay. Umupo na lang siya sa tabi nito habang ginagawa nila ang kanilang unang origami. Sa likod ng mga papel at krus na pagkain, dalawang kaluluwang magkaiba ng mundo ang unti-unting nagtatahi ng ugnayan. At habang ang ulan ay patuloy na dumadaloy sa labas ng bintana, tahimik din ang pag-usbong ng isang kakaibang koneksyon. Isang koneksyon na bubuo ng di inaasahang pamilya sa gitna ng kafe, ng gabi at ng dalawang pusong parehong nangangailangan ng pagkalina. Dumaan ang mga araw at halos naging ritual na para kay Melay ang pagdating ni Noah tuwing linggo ng gabi. Kahit wala sa menu, sinisigurado niyang laging may bagong baon na sorpresa para sa bata. Minsan ay isang simpleng bookmark, minsan ay papel para sa origami, minsan ay lumang picture book na nakuha niya sa ukay-ukay. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may puwang na nabubuo sa kanyang puso tuwing nakikita ang bata. Hindi man sila madalas mag-usap ng mahaba. Sapat na ang mga simpleng sulyap at ngiti para iparamdam sa isa't isa ang koneksyon. Si Noah, na dati laging malamig ang tono, ngayoy natutong tumawa ng bahagya, kahit pahapyaw lang. Si Melay naman na sanay malaalaga pero bihirang alagaan pabalik ay nakakatanggap ng paunti-unting pagbati na parang regalo mula sa isang batang may ginintuang puso. Isang gabi, habang binubuksan ni Melay at kafe bago mag-shift, may nakapaskil sa lumang kalendaryo sa likod ng counter. October 22. Pamilyar ang petsa, napakunot noo siya at saka napangiti. Wait, birthday nga pala ni Noah ngayon. Bulong niya sa sarili, sabay sulyap sa cake display. Kaunti lang ang customers na yung gabi, maulan at parang pinamad lumabas ang mga regular. Pero para kay Nelay, espesyal ang gabing ito. Pumili siya ng maliit na slice ng chocolate mousse cake at nilagyan ito ng single candle. Wala siyang pera para sa engrandeng regalo, pero alam niyang ang simpleng cake na ito ay may mas malalim na halaga. Eksaktong 6:30 ng gabi nang dumating si Noah, nakapulang jacket at bitbit ang dasang payong. Umupo ito sa paborito nitong mesa at umorder na parang dati, spaghetti at orange juice. Ngunit bago pa man siya matakain, inilapag ni Melay ang cake sa harapan niya, may sinding kandila sa gitna. Happy birthday, Noah, sabay kindat ni Melay. Ano po to? Cake, para sa'yo, birthday mo, di ba? Wala naman po akong sinabing birthday ko ngayon. Alam ko, pero narinig ko dati. At hindi ko papayagan na lumipas ang araw na ito na walang nag-greet sa'yo. Nakatitig lang si Noah sa cake, parang hindi makapaniwala. Pagkaraan ng ilang segundo, marahang bumitiw ng ngiti ang kanyang makalabi. Mas totoo, mas masaya, mas bata. Kinuha niyang tinidor pero hindi pa ito kumakain. Imbes, tumingin siya kay Melay. First time ko po magkaroon ng birthday cake, bulong niya. Yung may kandila at may nagsabi ng happy birthday sa akin. Well, una lang yan, baka sa susunod, banda pa ang ihanda ko. Biro ni Melay, sabay tawa. Tiningnan niya kung may ibang customer sa paligid. Wala, kaya tinapik niya si Noah sa balikat. Sige, make a wish, tapos hipan mo na yan. Bawal po ba sabihin? Depende. Pero kung gusto mong sabihin, baka matulungan kitang tuparin. Tumango si Noah. Sana po, hindi na ako laging mabisa. Tahimik si Melay. Hindi siya agad nakasagot. Para bang ang simpleng hiling ay naging matalim na salamin ng kung gaano kalungkot ang mundong ginagalawan ng bata. Pagkatapos hipa ng kandila, mumiti si Noah. Buong gabi silang nag-usap habang kumakain, hindi na tulad ng dati na tahimik lang. Ikinuwento ni Noah ang mga paborito niyang kulay, asul at berde. Panaginip niyang maging architect tulad ng mommy niya na wala na. At ang pangarap niyang makagawa ng sarili niyang bahay na may glass ceiling para makikita raw niya ang langit tuwing gabi. Dahil walang ibang customer,
pinayagan ni Melay si Noah na manatili hanggang alas 9 ng gabi. Binigyan niya pa ito ng cup ng mainit na tsokolate bago umalis. Saan ka ba sinusundo? Tanong niya. Diyan lang po sa tapat. May driver po ako. Pero minsan, late siya. Okay lang naman po, sanay na ako. Pagkaalis ni Noah, naiwan si Melay na tahimik. Parang may kirot sa puso niya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil naramdaman niya na kahit mayaman ang bata, napagkaitan pa rin ito ng isa sa pinakamahalagang yaman. Atensyon, pagmamahal at presensya. Pagbalik niya sa counter, tiniklop niya ang resibo ng order ni Noah at isinulat sa likod. Para kay Noah ang batang may ngiti na kayang magpainit ng isang malamig na gabi. Ikinabit niya ito sa pader ng kanilang maliit na memory wall kung saan idinidikit nila ang mga sulat ng customers at special moments. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero alam niyang hindi ito ang huling gabing magtatagpo sila ng batang ito. Ang hindi niya alam, sa susunod na linggo, hindi lamang siya ang magbibigay ng sorpresa. Ilang araw matapos ang simpleng pagbiriwang ng kaarawan ni Noah sa Cafe Daluyong, tila nagbago ang ihip ng hangin. Hindi iyon dahil sa panahon o trapiko sa kalye, kundi dahil sa damdaming hindi maipaliwanag ni Melay. Tuwing linggo ng gabi, tila may inaasahan siyang bumalik. Ang batang lalaki na sa kabila ng murang edad at yaman ay may kalungkutan sa puso. Kaya't nang dumating ang susunod na linggo, maaga pa lang ay naghanda na siya. Nagreserba siya ng mesa sa sulok kung saan laging umuupo si Noah. Inayos niya ang menu board, siniguradong may spaghetti at orange juice sa stock, at palihim na nag-imbak ng isa pang slice ng chocolate mousse cake, just in case. Ngunit habang lumilipas ang oras, lumalalim ang gabi at bumubuhos ang ulan sa labas ng bintana. Hindi siya dumating. Alas 7, alas 8, alas 9, wala si Noah. Nasa kalagitnaan siya ng pagsasara ng kafe nang biglang bumukas ang pinto. Umahampas sa tunog ng kampanilya ang malakas na ulan sa labas. Tumigil si Melay sa ginagawa at napatingin. At sa unang pagkakataon, hindi si Noah ang nakatayo sa harap niya, kundi isang matangkad, makisig, at malamig ang titig na lalaki na may suot na itim na coat at basang sapatos. May hawak itong payong, ngunit halatang hindi iyon para sa sarili. Sa tabi niya ay si Noah, basang-basa, nakayuko at mukhang nahihiya. "Excuse me," malamig na bati ng lalaki. "Are you the one who gave this to my son?" Iniabot nito ang isang plastic container kung saan naroon pa ang natirang slice ng chocolate cake na ibinigay ni Melay kay Noah noong kaarawan nito. Bahagyang nanigas si Melay sa lugar niya. Hindi dahil sa galit, kundi sa tensyong bumavet sa paligid. Ang lalaki ay may presensyang hindi basta-basta. May otoridad, may yaman, may distansyang mahirap abutin. Opo. Birthday po niya, kaya naisip ko lang na, "You didn't ask permission," putol ng lalaki. "I don't allow strangers to get close to my son." Parang tinusok ng malamig na karayom ang dibdib ni Melay. Hindi siya makasagot agad. Tumingin siya kay Noah, na tahimik lang sa tabi ng lalaki. "Pasensya na po, hindi ko po intensyong makialam. Mag-isa po kasi siya nung gabing yon at..." "He's always alone, it's what he's used to," mariing tugon ng lalaki. Lumapit ito sa loob ng kafe, umupo sa isang bakanteng mesa at nagsimulang punasan ang basang kamay gamit ang panyo. Hindi pa ring inaalis ang malamig na tingin kay Melay. "I'm Lance Arevalo. I believe you've heard the name." Tumango si Melay, hindi dahil sa alam niya, kundi dahil ang tono nito ay parang hindi pinapayagang hindi kilalanin. Lance Arevalo, CEO ng Arevalo Systems Inc., isa sa mga pinakabatang bilyonaryo sa bansa. Kilala sa pagiging pribado, bihirang lumabas sa media, at may reputasyon sa corporate world bilang the Ice King. Hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa personalidad. "Mr. Arevalo, hindi ko po talaga balak na mapalapit sa anak ninyo. Hindi ko rin po alam na kayo pala ang tatay niya. Pasensya na kung..." "Let me make it clear," putol muli ni Lance. "Noah has rules, and one of them is not to accept anything from strangers. No exceptions.
That includes you. Tahimik si Melay. Napalunok siya. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang init sa dibdib niya. Galit ba ito? Hiya? O sakit sa paraan ng pagsasalita ng ama ng batang naging bahagi na ng kanyang puso? Bago pa man siya makasagot, bigla ring tumayo si Lance at hinawakan si Noah sa braso. Let's go. Ngunit bago sila makalabas ng pinto, biglang bumulong si Noah. Miss Melay, thank you. Tumigil si Lance. Tumingin muli kay Melay. May sandaling katahimikan. Isang tensyong mas makapal kaysa sa ulap sa labas. Don't encourage him to get attached. He needs to be strong, not sentimental. At sa isang iglap, lumabas ang mag-ama mula sa cafe. Iniwan si Melay sa gitna ng mga basang sahig at katahimikan. Ngunit hindi roon nagtapos ang gabi. Makalipas ang 15 minuto, habang nililinis na niya ang counter, muling bumukas ang pinto. Si Lance ulit. Ngunit mag-isa. Lumapit siya sa counter, inilapag ang isang calling card. I overreacted, mahina nitong sabi. I'm not used to seeing Noah like that. Like what? Tanong ni Melay, halos mahina ang boses. Smiling, happy. I didn't even know he still made wishes on candles. Tahimik na nakatingin lang si Melay sa kanya. Hindi siya sigurado kung totoo ang sinasabi ng lalaki o kung isa lang itong scripted na paliwanag para sa isang mayayamang walang oras. Kung sakaling kailanganin mo ng tulong, tawagan mo ako. But I suggest we keep this distance. For everyone's sake. Umalis muli si Lance, mabilis, tuloy-tuloy, parang hindi siya sanay tumagal sa iisang lugar. Pagkatapos ng gabing iyon, bumalik si Melay sa kanyang sulok ng kafe. Umupo siya sa kaharap ng memory wall. Tinanggal niya ang sulat na isinulat niya para kay Noah sa likod ng resibo. Hindi niya iyon tinapon. Inilagay niya ito sa bulsa. Dahil kahit sinabihan siyang huwag maging bahagi ng mundo ng bata, alam niyang sa maliit na paraan, naging tahanan siya nito, kahit panandalian lang. Pagkaraan ng gabing bumalik si Lance Arevalo sa kafe upang personal na bawiin ang kanyang tinuran, hindi na muling bumalik si Noah sa Cafe Daluyong. Linggo-linggo, nakatingin si Melay sa pintuan tuwing 6:30 ng gabi. Inaasahang maririnig muli ang tunog ng kampanilya at makikita ang pamilyar na ngiti ng bata. Ngunit gaya ng kape sa umaga, unti-unti nang lumamig ang inaasahan. Isang linggo ng gabi, habang nagpapahinga sa pakanting mesa, nagdala ng printed article si Ate Tricia sabay abot kay Melay. O tingnan mo to, hindi ba siya yung lalaking dumating dito nung isang gabi? Sino? Tanong ni Melay habang tinatanggap ang papel. Yung bilyonaryong akala mo lalamunin ka ng buo. Pagbukas niya ng artikulo, bumulaga sa kanya ang headline. Lance Arevalo, the ghost tech giant behind the billion-dollar firewall empire. Kasunod nito ang larawan ng pamilyar na lalaking may itim na coat, ang lalaking unang bumatikos at pagkatapos ay tahimik na nagpakumbaba sa kanyang kafe. Nasa loob ng artikulo ang isang profile na tila isinulat hindi para purihin, kundi upang himayin. Ang sabi sa mga unang talata, si Lance ay isang reclusive tech developer na gumawa ng isang breakthrough na cybersecurity program ilang taon na ang nakalipas. Ang kaniyang kumpanya, Arevalo Systems Inc., ay ngayon ginagamit sa higit 60 bansa bilang pangunahing anti-cyber attack software. Ngunit ang mas nakapukaw kay Melay ay ang talata sa gitna ng artikulo. After the tragic loss of his wife, Lara Carmela Arevalo, due to birth complications 7 years ago, Lance withdrew from the public eye and raised their son Noah, mostly through a team of private staff. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Kinabahan si Melay. Ayaw niya ng atensyon, mas lalo pa sa isang issue na personal at isang batang walang kaalam-alam sa mundo ng mga chismis online. Ngunit may isa pang nadiskubre si Tricia. Melay, teka lang, may kakilala ako sa college dati. Naging intern sa PR firm na humawak sa Arevalo Systems. Sabi niya, si Lance, matindi ang trust issues. Kaya hindi siya naglalabay ng yaya o tutor ng matagal.
Alam mo ba, lahat ng taong naging malapit kay Noah, after a few weeks, tinatanggal niya. Parang lumamig ang paligid ni Melay. Parang kinuyom ang dibdib niya sa iniisip na baka hindi na talaga babalik si Noah. Na baka inalis siya ni Lance sa eksena, hindi dahil masama siya, kundi dahil takot lang ang lalaki sa relasyong tumatagal. Gabi-gabi, bumalik sa alaala niya ang huling sinabi ni Noah. Sana po, hindi na ako laging mag-isa. At ngayon, mukhang lalo pa ngang naging mag-isa ang bata. Sa mga sumunod na araw, sinubukang balewalain ni Melay ang lahat. Pinilit niyang bumalik sa dating rutina. Aral sa umaga, trabaho sa gabi, pag-aalaga sa lola tuwing madaling araw. Ngunit may puwang na hindi na kayang punan ng mga order, ng tips mula sa customers o ng aroma ng kape. Hanggang isang gabi, habang nililinis niya ang mesa kung saan laging umuupo si Noah, may napansin siyang maliit na origami crane na tila naiwan sa ilalim ng platito. Kulubot na ito at may bahagyang mantsa ng juice, pero nakasulat sa isang gilid. Para kay Miss Melay, isa po to sa 1,000 wishes ko. First wish ko, sana makita ko po ulit kayo. Noah. Napaupo si Melay. Tahimik. Pinupi niya ang papel inilagay sa kanyang wallet at saka pumikit ng mariin. Isang batang tuluyang inalis sa kanya, isang amang takot at nasangtan, at isang waitress na wala sa posisyong humiling, pero nangangarap pa rin. Hindi niya alam kung muling magtatagpo ang landas nila. Hindi niya alam kung ang kanyang simpleng kabutihan ay makakabalik pa sa buhay ng batang minsang umupo sa sulok ng kanyang kafe. Pero ang sigurado niya, hindi siya nagkamaling ipagluto ng spaghetti at regaluhan ng cake ang isang batang nangangailangan ng pagmamahal. Lumipas ang 2 buwan mula nang huling makitang muli ni Melay si Noah. Sa panahong iyon, unti-unti niyang tinanggap na ang batang minsang nagpabago ng ritmo ng kanyang gabi ay baka hindi na talaga muling babalik. Gayunpaman, tuwing linggo ng gabi, hindi pa rin niya maiwasang tumingin sa pintuan ng kafe sa tuwing may kampanilyang tutunog. Parang may bahagi sa puso niyang umaasa pa rin, kahit pa sinabihan na siya na wag na. Isang Martes ng gabi, kalagitnaan ng Disyembre, malapit na ang Pasko. Marami sa mga customers ng Cafe Daluyong ay abalang nag-aayos ng regalo. Mga batay nag-aabang ng posibleng pakape ni Santa Claus. Habang si Melay ay naka-duty mag-isa sa counter dahil umabsent si Ate Tricia. Tahimik ang gabi. Tanging Christmas playlist ang marahang tumutugtog sa background habang inaayos niya ang mga tibag sa isang kahon. Nang biglang bumukas ang pinto, tumunog ang kampanilya. Walang bata, walang payong, walang Christmas box. Ang bumungad sa kanya ay ang taong hindi niya inakalang muling babalik, Lance Arevalo. Maayos ang bihis pero mas simple kaysa dati. Itim na long sleeves, walang blazer at may dalang envelope sa kamay. Hindi na ito mukhang business tycoon. Mukha ritong tao. Nagkatinginan silang dalawa. Walang nagsalita. Tahimik ang bawat hakbang ng lalaki papasok. Hanggang sa naupo ito sa mesa kung saan dati nakaupo si Noah. Black coffee, sabi ni Lance. On it, maikling sagot ni Melay. Habang tinimpla niya ang kape, ramdam niyang bumalik ang tensyon sa dibdib niya. Hindi dahil sa galit, hindi rin dahil sa takot, kundi dahil sa biglaang muling pagkikita nila, na parang hinugot mula sa isang eksenang iniwan na sa nakaraan. Paglapag niya ng tasa sa mesa, hindi agad nagsalita si Lance. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana, habang iniikot ang tasa sa ilalim ng daliri. Hindi ko alam kung dapat pa akong bumalik. Bulad dito sa wakas. Pero bumalik ka pa rin, sagot ni Melay. Walang halong sarcasm, pero may bigat ang tono. Tumango si Lance. Inilabas ang envelope at inabot sa kanya. Ano to? Tanong ni Melay, habang maingat na tinanggap ito. Mga larawan, mga drawings ni Noah. Araw-araw simula nung umalis siya dito, ikaw ang iginuguhinin. Marahan niyang binuksan ang envelope. Isa-isang nilabas ang papel. Mga drawing ng isang babae na may pusod sa gilid ng ulo, may hawak na tray ng cake at may ngiti. Sa likod ng ilan sa mga drawing, may sulat si Noah. Dear Miss Melay, I miss you.
Miss Milay, I hope you're happy. Miss Milay, my daddy still doesn't know how to smile, but I think he's trying. Napatakip si Milay sa bibig. Walang luha ang lumabas, pero ramdam niya ang pagsikip ng dibdib. Mahigpit ang kapit niya sa mga papel. Parang takot siyang mawala ito sa kamay niya. He changed because of you, sabi ni Lance. Hindi na malamig ang boses, kundi parang pinipilit maging tapat. Hindi ko alam kung paano ako magiging ama. Ginawa ko ang lahat. Tutor, gadgets, luho, pero wala pa ring saysay. Hanggang sa isang araw, nabanggit niya na lang, Miss Milay listens to me. Tumingin si Nelay kay Lance. Na yun lang niya nakita ang lalaking ito ng ganito, hubad sa pader, walang maskara, tao lang, hindi bilyonaryo, hindi negosyante. Isang ama, isang lalaki, bakit mo siya inalis? Tanong ni Milay, diretsong deresto. Dahil natakot ako. Lahat ng taong naging malapit sa anak ko, umaalis. Nawawala. Nawawala gaya ng nanay niya. Pigil ang paghinga ni Lance. Na yun lang niya binigkas ang salitang iyon. Ang pag-amin sa matagal ng kinikimkim. Hindi ko alam kung paano magmahal na hindi natatakot mawalan. Kaya pinili ko na lang. Huwag hayaang umabot doon. Pero nasasaktan pa rin kayo, di ba? Sagot ni Milay. Kahit hindi nyo hayaan ang pagmamahal, hindi naman nyo mapipigilan ang sakit. Oo, bulong ni Lance. Tahimik ulit. Pagkatapos ng ilang saglit, humigop si Lance ng kape. Ayokong pakiusapan ka. Ayokong puwersahin kang bumalik sa buhay ng anak ko. Pero gusto kong malaman mo na, kung sakali man, may lugar ka roon. Kahit bilang kaibigan, o guro, o kung ano mang gusto mong maging. Napaboy tong hininga si Milay. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero ang isang bagay lang ang malinaw. Hindi ito basta paghingi ng tawad. Ito ay pagsuko, hindi ng pride, kundi ng takot. Sabihin mo sa kanya, masaya ako na naalala niya ako. Mas magandang ikaw ang magsasabi, sabot ni Lance. Bago umalis si Lance, iniwan niya ang isang maniit na card na may address, isang resort sa Tagaytay. Doon kami magbabakasyon, kung sakaling magbago ang isip mo. Pagkaalis ni Lance, naiwan si Milay sa mesa, nakatitig sa drawings, nakabukas pa rin ang tasa ng kape sa tapat niya. Parang bumalik ang init ng gabi kahit malamig ang simoy ng hangin mula sa lamas. Ang puso niya ay tila may tinik na unti-unting naalis. Wala siyang kasiguruhan kung anong mangyayari, pero alam niyan hindi pa tapos ang kwento nila. Hindi pa tapos ang kwento ni Noah. Hindi pa tapos ang kwento ng waitress at ng batang nagdiwang ng kaarawan sa isang sulok ng kafe. Pagsapit ng bagong taon, tila wala pa ring bagong simula para kay Milay. Habang ang ibang tao ay abala sa paggawa ng New Year's resolution, siya na may abala sa pagkukwenta kung saan siya kukuha ng pambayad sa utang sa botika, pampagamot ng lola niyang si Aling Loring, at paminsan-minsan ay panustos sa sarili para makakain ng sapat sa isang araw. Mitong mga huling linggo, hindi na rin siya nakapasok sa klase. Isang subject na lang ang natitira sa kanya bago makumpleto ang kanyang degree sa education. Pero hindi niya na kayang bayaran ang final fees. Ang sahod sa kafe ay tuluyang nabawasan dahil sa pagbagal ng negosyo at lalo pa itong sumama nang isang araw ay ipatawag sila ng may-ari. Milay, pasensya na. Pero hanggang katapusan na lang tayo. Isasara na ang Cafe Daluyong. Malungkot na sabi ni Mang Eladio, ang matandang may-ari ng kafe. Nabigla si Milay. Ang lugar na halos naging tahanan niya sa 9 na taon, kung saan siya natutong makihalubilo. Umiyak, tumawa, at mag-serve ng cake kay Noah ay mawawala na. Hindi niyo po ba pwedeng ilaban? Baka po pwedeng bawasan ng rent? Ayaw na ng anak kong ituloy. Iko-convert daw sa co-working space. Iba na raw ang uso. Wala na tayong laban sa panahong to. Pagka-uwi niya, nadatnan niyang nakahiga ang kanyang lola, hirap sa paghinga. Dali-daling nag-init ng tubig si Milay at inilagay sa bote upang ipampahid sa likod ni Aling Loring, sabay subo ng gamot. Pasensya ka na, apo. Hindi ko na talaga kaya.
Pati gamot ko nababawasan na. Mahina nitong bulong. Lola, huwag ka nang magsalita. Ako na ang bahala. Sagot ni Melay habang pinipigilan ang luhang gustong tumulo. Pero hindi lang yon ang iniinda ni Melay. Tuwing gabi, binabalikan ng isip niya ang mukha ni Lance at ang huling pag-uusap nila. Nakita niya kung paanong nagpakumbaba ang isang lalaking sinanay ng mundo na huwag umiyak. Nakita rin niya ang mga drawing ni Noah at ang pangungulila nito. Gusto niyang bumisita sa Tagaytay pero wala siyang pamasahe. Gusto niyang tumawag pero natatakot siyang baka mali ang dating. Kaya pinili na lang niyang manatili sa gitna ng kanyang gulo. Ang isang waitress na nawalan ng trabaho, nawalan ng pag-asa, at unti-unti na ring nawawala ng dahilan para mangarap. Ilang gabi, hindi siya makatulog. Nakatingin lang siya sa kisame, habang pinapakinggan ang marahang hilik ng kanyang lola. Ang dating masiglang pangarap na magkaroon ng reading cafe ay tila nalusaw na sa sobrang dami ng kailangang unahin sa buhay. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, isang hapon habang nagwawalis siya sa labas ng maliit nilang bahay sa Stamesa, may biglang humintong kotse. Simple lang, kulay gray, walang plaka sa harap. Bumaba ang isang lalaking nakaitim, may dalang brown envelope. Miss Santiago po ba? Opo, sagot niya, naguguluhan. May ipapabot lang po ako, confidential. Galing po kay Mr. Lance Arevalo. Hindi na niya naitanong ang iba pa dahil agad na ring sumakay ulit ang lalaki at umalis. Dahan-dahang binuksan ni Melay ang envelope. Sa loob, may dalawang bagay, isang tseke na nagkakahalaga ng 250,000 pesos at isang simpleng sulat na may pamilyar na sulat kamay. Melay, wala akong balak suyuin ka sa pamamagitan ng pera. Hindi ito kabayaran, hindi rin ito utang na loob. Ito ay para sa lola mo. Para matapos mo ang pag-aaral mo, para sa reading cafe mo, kung gugustuhin mo pang ituloy. Hindi ko alam kung ano ang magiging pasya mo sa mga susunod na araw. Pero gusto kong malaman mo na kung darating ang oras na hindi mo na kayang ipaglaban ang sarili mo. Sana hayaan mong ako ang tumulong. Lance. Napayak si Melay, hindi dahil sa halaga ng pera, kundi dahil sa kabutihan. Hindi niya sanay makatanggap. Laging siya ang nagbibigay. Ngunit sa puntong ito ng buhay niya, wala na siyang lakas para tumanggi. Gabi ring iyon, pinuntahan niya si Ate Tricia. Ate, tinanggap ko na. Kailangan ko na ng tulong. At hindi mali yun, sagot ni Tricia. Alam mo Melay, minsan ang tunay na lakas ay yung marunong ding tumanggap. Kinabukasan, isinugod nila si Aling Loring sa ospital. Sa unang pagkakataon, hindi kinailangan ni Melay mangutang o maghintay sa mahabang pila. May nurse, may gamot, may kama. Sa unang gabi sa ospital, habang binabantayan ang lola, nilabas niya ang isang lumang kwaderno. Sa una niyang pahina ay isinulat niya, Project Kapet Kwento, Revised Dream Plan. Nabuhay muli ang apoy sa dibdib niya. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa man lubos na nakaka-recover sa emosyon si Melay mula sa hindi inaasahang tulong ni Lance Arevalo. Abala na siya sa ospital na pinagdalhan kay Aling Luring. Doon, sa isang malinis na silid sa pribadong ospital sa Quezon City, nakahiga ang matandang may oxygen sa ilong. Habang siya naman ay nakaupo sa tabi, hawak ang kamay nito at sa kabilang kamay ay ang notebook kung saan isinulat niya ang muling binuong pangarap. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam siya ng konting ginhawa. Hindi na niya kailangang mangutang para lang makabili ng gamot. Hindi na kailangang magtiis sa pampublikong ward kung saan 5 kayong nagsisiksikan sa iisang kwarto. Ngunit higit pa sa material, ang muling pagbuhay sa pangarap niya ang siyang unting gumagaling sa sakit na di niya kayang gamutin at takot na hindi na makakabangon. Isang umaga habang nag-aayos siya ng gamit ng lola, biglang may kumatok sa pintuan ng silid. Pagbukas niya, isang bata ang nakatayo sa labas. Maayos ang ayos ng buhok. Nakasuot ng simpleng polo at may hawak na maliit na brown paper bag. Si Noah. Hindi siya nakagalaw agad. Parang nanigas ang mundo niya. Hindi siya makapaniwala. Hi Miss Melay, bati ni Noah, sabay ngiti.
Noah, ikaw ba talaga yan? Tanong ni Melay. Napapatakbo palapit. Tumango ang bata. Sabi ni Daddy, pwede na raw po akong bumisita kung gusto ko. Kaya heto ako. Wala babala, yumakap si Noah kay Melay. Mas mahigpit kaysa dati. Isang yakap na nagdala ng lahat ng damdaming kinulong nila sa loob ng 2 buwang pagkakawalay. Namiss kita, bulong ng bata. Namiss din kita, sobra. Pumasok si Noah sa silid, lumapit kay Aling Luring at mahinahong nagsabi, "Hello po Lola Luring, ako po si Noah, ako po yung bata sa cafe." Napangiti ang matanda kahit nanghihina, sabay sabing, ikaw pala yon. Abay napakabait mong bata. May dala po akong prutas. Yung paborito po ni Miss Melay, Chico. Napatawa si Melay. Akala ko nakalimutan mo na yon. Sa mga oras na yon, tila bumalik ang dating init ng Cave Daluyong sa loob ng malamig na kwarto ng ospital. Kwentuhan, tuksuhan, tawanan. Walang pera o yaman, nakapantay ang saya ng muling pagkikita. Hindi nang tagal dumating din si Lance, kaswal ang porma. Walang bodyguard, walang sekretarya. Bit-bit lamang ang isang simpleng buke ng bulaklak. Pasensya na kung hindi ako agad pumasok, sabi niya. Gusto ko sanang bigyan muna kayo ng oras ni Noah. Ninitian siya ni Melay. Hindi na siya ang dating Lance na may malamig na titig. Ngayon, parang mas malumanay na, mas totoo. Salamat, sagot ni Melay. Hindi ko akalaing papayagan mo siyang bumisita. Nagpumilit at napagtanto kong wala akong karapatang pigilan ang isang bagay na nagpapasaya sa kanya. Habang nag-uusap ang dalawa sa hallway, si Noah naman ay abalang pinipinturahan ang maliit na drawing pad na dala niya. Melay, sabi ni Lance, Noah hasn't been the same since you left. I tried. I brought in tutors, mentors, even child psychologists. But none of them made him talk the way he did with you. Hindi ako profesional, sagot ni Melay. Siguro kasi pareho kaming sanay sa lungkot. Tahimik silang dalawa. Pwede ka pa bang bumalik sa buhay niya? Tanong ni Lance, halos pabulong. Hindi bilang guro, hindi bilang kaibigan, bilang Melay. Ikaw, kung sino ka talaga. Hindi agad sumagot si Melay. Napatingin siya kay Noah sa loob ng kwarto, abala sa pagpipinta, masayahin, hindi katulad ng unang Noah na kilala niya. At sa tabi niya ngayon ay isang lalaking hindi lang nagbago ng pananaw, kundi ng puso. Lance, hindi ko alam kung anong magiging kahihinatnan ng lahat ng to. Pero kung may sigurado ako, ayoko nang magtago. Ayoko nang tumanggi sa kung anong pwedeng maging masaya. Tumango si Lance. Walang halong pangako, walang pagmamadali, pero puno ng tiwala. Kinagabihan, bago umalis si Lance at Noah, inabot ni Noah kay Melay ang drawing pad. Nasa unang pahina ang larawang iginuhit niya, si Melay na may hawak na libro. Nakaupo sa ilalim ng puno at sa tabi niya ay si Noah. Sa ibabaw ay may nakasulat, Kapit Kwento, the first page. Pwede ko po bang tumulong pag binuksan yun na yung cafe nyo? Oo naman, sagot ni Melay. Ikaw ang magiging co-founder ko. At doon sa ospital na dati saksi ng takot at pagod, unti-unting tumubo ang bagong punla ng pag-asa. Hindi lang para kay Melay, kundi para sa isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng malasakit at pagmamahal. Matapos ang muling pagkikita sa ospital, parang may bagong simula ang bawat araw para kay Melay. Habang inaasikaso niya ang paglabas ng lola mula sa ospital, nagsimula na rin siyang magbukas ng komunikasyon kina Lance at Noah. Sa umpisay, paminsan-minsang tawag lang tuwing gabi, mga simpleng kumusta at anong ginawa mo ngayong araw. Pero unti-unting naging mas madalas, mas personal at mas malalim ang usapan. Minsan, tumawag si Noah habang nasa video call. Miss Melay, inuruan ko si Daddy magluto ng adobo. Wow! Talaga ba? Anong lasa? Masarap naman. Pero sunog yung una. Sabi ko, okay lang po yan. At least nag-try si Daddy. Narinig ni Melay sa background ang pagtawa ni Lance. Hindi yung pilit na corporate chuckle, kundi yung totoo, malalim at malaya. Para bang sa unang pagkakataon, pinayagan nitong matawa ang sarili. Doon niya napagtanto, nagbabago na talaga si Lance. Makalipas ang 2 linggo,
Inimbitahan siya ng mag-ama sa isang simpleng outing sa Luneta. Pumayag si Melay pero hindi niya inaasahang ganoon kaseryoso si Lance. Wala itong bodyguard, walang assistant at simpleng polo shirt lang ang suot. Naglakad sila sa damuhan, kumain ng fishball at nagsubok pa ng paddleboat sa may pond. Sa gitna ng picnic habang nakaupo sa banig, tinanong ni Noah si Melay. Miss Melay, pwede ko po ba kayong tawagin na Mama Melay? Kahit hindi niyo po ako anak. Napatingin si Lance kay Melay, halatang nagulat ngunit hindi sumingit. Kung okay lang kay daddy mo, sagot ni Melay habang pilit pinipigil ang luha. Okay na okay sa akin yon. Tumamo si Lance, sabay ngiti. Noong gabing iyon, habang pauwi si Melay sakay ng taxi, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Lance. Salamat, sa unang pagkakataon, naramdaman kong ama ako. Hindi lang tagapagtanggol, hindi lang provider. Ama, sa sumunod na mga araw, si Melay na ang nagsilbing gabay ni Lance sa mga simpleng bagay ng pagiging magulang. Pagluluto ng paboritong ulam ni Noah, pagsama sa school activities, at kahit ang simpleng pag-aaral kung paano magkwento ng bedtime story. Isanhabi, habang nagbabasa si Lance ng bedtime book para kay Noah, pinasulyapan niya si Melay sa kabilang sofa. Bakit kailangan pa ng voices sa characters? Tanong ni Lance habang umiiling. Para masaya, para maramdaman ng bata na may effort kang pasayahin siya. Sagot ni Melay, natatawa. Boses kong pang boardroom lang ang meron ako. Subukan mo. Gamitin mo yung boses mo para maging kabayo. Pilit pero game, ginaya ni Lance ang isang boses kabayo. Nagtawanan silang tatlo. Tawang hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Sa mga gabing iyon, naramdaman ni Melay na may tunay ng binubuong tahanan kahit wala pang formal na pangalan ang relasyon nila. Ngunit hindi lang si Lance ang nagbabago, pati si Noah. Mas naging expressive ang bata. Madalas nang mangturo ng drawing, nagpapakita ng mga tanong niya tungkol sa mundo at hindi na natatakot sabihin ang saloobin niya. Hindi na siya yung batang tila sinanay sa katahimikan. Ngayon, tumatawa siya, nagkukwento, yumayakap. Minsang umulan ng malakas at nag-brownout sa bahay nila Lance, nag-aya si Noah ng camping sa loob ng sala. Nagtayo sila ng kumot tent at doon kumain ng tinapay at peanut butter habang nagkukwentuhan sa liwanag ng flashlight. Mama Melay, tanong ni Noah habang nakaunan sa braso niya. Sa tingin niyo po ba, kaya ni Daddy maging masayang tao kahit hindi siya sanay? Oo Noah, kasi meron siyang dahilan ngayon. Ako po ba yun? Ikaw, at siguro ako na rin. Sagot niya sabay yakap sa bata. Sa panahong iyon, hindi na lang siya basta Miss Melay. Isa na siyang bahagi ng mundo nila. Hindi bilang bisita, kundi bilang haligi ng bagong tahanan. Minsan naman, habang naghuhugas ng pinggan, napayuko si Lance at nagsabi, "Alam mo bang kahit ilang milyon pa ang kinita ko, wala akong kayang bayaran para sa klase ng ngiting ibinibigay mo sa anak ko." Natawa si Melay, pero sumagot ng may pinig na matatag, "Hindi naman ako binayaran para ngumiti, Lance. Ginusto ko yan dahil masarap sa pakiramdam pag may nagmamalasakit." At doon, sa loob ng simpleng kusina ng isang mansyong puno ng lamag noon, unti-unting naging mas tahanan ang paligid. Hindi dahil sa laki ng bahay, kundi sa init ng pagmamahal na pinapanday nila, gabi-gabi, araw-araw. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, sa gitna ng tawanan at paghuhugas ng pinggan, dalawang pusong dating sugatan ang sabay na natutong magmahal muli at isang batang muling natutong umasa sa pangakong hindi siya muling magiging mag-isa. Ang bawat kwento ng kasiyahan ay kadalasang sinusundan ng tahimik na unos. At kahit gaano pa ito kasaya sa una, may mga panahong sinusubok ang tibay ng binubuong ugnayan. Sa mga sumunod na buwan, lalong naging malapit sina Lance, Melay at Noah. Madalas na silang sabay-sabay na kumakain, nanonood ng pelikula at kung minsan ay sabay na umaalis papunta sa mga simpleng lakad, gaya ng pamimili sa palengke o pagtambay sa parke.
Sa mata ng mga taong nakakakita sa kanila sa mga pagkakataong iyon, isa silang tipikal na masayang pamilya. Ngunit hindi lahat ng mata ay may dalang pagmamasid na may manasakit. Isang hapon, habang nasa school event si Noah, at si Melay ay abalang nag-aayos ng costume sa likod ng stage. Lumapit sa kanya ang isang ina ng kaklase ni Noah. "Ikaw pala si Melay. Waitress ka no? Sa Cafe Daluyong?" "Opo, doon po ako nagtatrabaho dati." Sagot niya, magalang. "At ngayon sa bahay na ni Lance Arevalo tumitira? Ang bilis mo naman umangat sa buhay." Hindi ganun papakita ang video ng anak ko. Pimos ng isa, ayan o, waitress turned girlfriend ng bilyonaryo. Goals? Di mo na kailangan magpaliwanag, Day. Sanay na kami sa mga katulad mo. Nanginig ang kamay ni Melay habang kinukumpuni ang costume. Hindi siya nagsalita. Hindi siya lumaban. Pero may biglang namuong lamig sa dibdib niya. Hindi sa kahihiyan, kundi sa sakit ng mapagmataas na paghusga. Pagsapit ng gabi, habang nagkakainan sila ng hapunan sa bahay, hindi na siya makatingin kay Lance. Tahimik siya, parang may mabigat sa kanyang dibdib na hindi mailabas. Napansin ito ni Lance. "Okay ka lang ba?" "Oo, pagod lang," maiksing sagot ni Melay. Pero hindi yon totoo. Sa sumunod na gabi, dumagsana sa social media ang mga posts na hindi niya inaasahan. May mga litrato nilang magkasama sa parke, sa school event, at kahit sa harap ng bahay nila Lance. May mga caption na, "Gold digger na magaling magpa-cute. From waitress to wifey. Iba talaga ang ganda sa tamang lugar." Mukhang proyekto na naman ni Lance ang bagong babae. Nang makita niya ito, hindi na siya napigilang umiyak. Hindi dahil sa natamaan siya sa chismis, kundi dahil sa pakiramdam na hindi siya kailanman magiging sapat para sa mundong ginagalawan ni Lance. Isang mundo na hindi sanay sa katulad niya. Simpleng babae, walang diploma, walang yaman at galing sa kahirapan. Isang gabi, habang nasa veranda sila ni Lance, humigop siya ng malamig na hangin bago nagtanong, "Lance, naiisip mo na ba kung anong sinasabi ng tao tungkol sa atin?" "Hindi ko sila pinapansin. Pero ako ang sinisisi nila. Ako ang pinipintasan. Hindi ikaw, hindi si Noah, ako." Tahimik si Lance. Hindi niya agad alam ang isasagot. "Hindi naman ako humingi ng limos. Hindi ko ginusto to. Gusto ko lang tumulong. Gusto ko lang magmahal." Pero parang lahat na lang ay mali sa paningin ng iba. Melay, kung iniisip mong mali ka sa paningin nila, hayaan mo silang mabuhay sa dilim. Tayo ang nakakita ng liwanag. Mas madali yan sabihin, Lance. Ikaw may pangalan, may impluwensya. Ako, wala akong laban. Kinaumagahan, wala si Melay sa bahay. Nag-iwan lang siya ng sulat. "Lance, kailangan kong huminga. Hindi ito dahil ayaw ko na sa inyo ni Noah. Mahal na mahal ko kayo. Pero kailangang ayusin ko muna kung paano ko titingnan ang sarili ko nang hindi naaapektuhan ng tingin ng ibang tao. Ayokong dumating ang araw na pagmumulan ako ng kahihiyan para kay Noah. Ayokong mahalin lang ako ng isang tao para iligtas ako. Gusto kong bumalik kapag kaya ko nang ipaglaban ang sarili ko. Dahil kapag bumalik ako, hindi na ako simpleng waitress na walang laban. Ako na ang babaeng kayang lumaban, hindi lang para sa inyo, kundi para sa sarili ko." Sa mga sumunod na araw, lumipat si Melay sa bahay ng isang kaibigan sa probinsya. Doon siya nag-reflect, nagbasa ng self-help books, nag-enroll sa online finishing class para sa kanyang degree, at tahimik na inayos ang planong Kapet Kwento Cafe. Bawat araw, sinulatan niya si Noah sa maliit na notebook na plano niyang ibigay pag nagkita silang muli. Walang update sa social media, walang paandar, walang drama, tahimik, payapa, nakakaipon ng lakas. At sa gitna ng katahimikan ng probinsya, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga, naramdaman niya sa wakas ang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang panatag na pagmamahal sa sarili. 2 buwan ang lumipas simula nang magdesisyong lumayo si Melay mula sa mundo ni na Lance at Noah.
2 buwang walang tawag, walang mensahe. Walang kahit anong balita maliban sa mga lihim niyang sinusulat gabi-gabi sa lumang notebook na para sana kay Noah kapag muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Sa isang bayan sa Bulacan, sa gilid ng plaza, may lumang tindahan ng yelo na matagal nang sarado. Dito na nag-umpisang lumago ang panibagong yugto ng buhay ni Melay. Inupahan niya ito gamit ang natitira sa perang bigay ni Lance. Pinipinturahan niya ito tuwing umaga, gumuguhit ng mga disenyo tuwing hapon at pagdating ng gabi, sinisiit niya sa sulok ng notebook ang pangalan matagal na niyang isinulat. Kapet Kwento. Wala itong aircon, wala pang wifi, pero meron itong 2 mesa, 4 na lumang upuan, isang shelf ng donasyo aklat mula sa barangay library, at isang sulok kung saan niya nilalagay ang mga sulat ni Noah. Isang simpleng espasyo ng pag-asa. Pagkabukas ng soft opening ng cafe, nagturo siya ng libreng story time sa mga batang kapitbahay. Puro kwentong bayan, alamat, at mga kwento ng kabayanihan. Naging makulit ang mga bata. May mga hindi marunong magbasa, may mga natutulog sa sulok, may mga nagpapalipad ng papel. Pero si Melay, hindi kailanman naimis. Sa halip, mas lalong lumawak ang kanyang ngiti sa bawat tawanan. Hanggang isang araw ng Sabado, habang siya'y naglilinis ng harap ng kafe, may humintong gray na SUV. Lumabas ang isang bata. Bitbit ang maliit na papel na pinilas mula sa notebook. Si Noah. Tumakbo ito agad sa kanya at yumakap. Halos mapaiyak si Melay sa bilis ng mga pangyayari. "Mama Melay!" sigaw ng bata. "Totoo pala? May kafe na talaga kayo?" Hinawakan ni Melay ang pisngi ng bata. "Ang laki mo na, at mas gwapo ka pa ngayon." Lumabas mula sa kabilang pinto si Lance. Nakasuot ito ng simpleng polo at jeans. Walang escort, walang driver, parang pangkaraniwang tao. Ngunit ang ekspresyon ng kanyang mukha ay hindi ordinaryo, puno ng paghanga. At sa unang pagkakataon, pagkabighani. "Pumayag akong sumama kasi sinabi niyang mahalaga raw makita ka ngayon," ani Lance habang nakatingin kay Melay. "Dinala namin to para sa'yo." Iniabot ni Noah ang maliit na kahon. Nang buksan ni Melay, laman nito ang mga drawing ni Noah. Ipininta sa watercolor, may mas magagandang version na ng cafe, ng reading corner at ng 2 tao. Isang batang lalaki at isang babaeng may hawak na libro. Sa likod ng drawing ay nakasulat, "This is our cafe now, Mama Melay. Pwede na po ba tayong magsimulang ulit?" Napaluhod si Melay at muling niyakap si Noah. Pagkatapos ng ilang saglit, lumapit si Lance. Hindi na ito nagkunwaring cool. Hindi na ito nagtagyo sa anyo ng isang makapangyarihang tao. Nakaupo silang 3 sa harap ng cafe, habang ang hapon ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran. "Melay," panimula ni Lance, "nakom alam kung paano ko masasabi to nang hindi mo kang scripted." "Huwag mo nang script," sagot ni Melay, nakangiti. "Okay," sagot niya sabay hinga ng malalim. "Nagbago ka ng buhay. Hindi ko inaasahan. Hindi ko sinadya. Pero habang palayo ka, naisip ko, hindi yaman ang kayang magpabago ng tao. Pagmamahal lang. At sa'yo ko lang yun naranasan." Tahimik. Malalim ang titig nila sa isa't isa. "Melay, gusto nitang tanunin. Pwede ba akong maging parte ng bagong kwento mo? Hindi bilang sponsor. Hindi bilang CEO. Gusto kong maging si Lance lang. Isang lalaking mahal ka at handang magsimula kahit walang kasiguraduhan." Hindi agad nakasagot si Melay. Tumingin siya kay Noah na abalang pinipinturahan ang sahig ng chalk art. "Hindi ko alam kung paano ko babalikan ang lahat," bulong niya. "Hindi mo kailangang balikan. Simulan natin ulit. Kasama ka na ngayon sa aming pamilya kung papayag ka." Tahimik si Melay at sa halip na sagot, tumango siya. Tumayo, lumapit sa loob ng kafe at kumuha ng 3 tasa ng mainit na tsokolate. Inilapag niya ito sa lamesa sa harap ng 2. "Pamilya tayo ngayon. Pero kung gusto mo talagang maging parte ng kwento ko, tumulong kang maghugas ng tasa mamaya." Nagtawanan silang 3. Walang engrandeng eksena, walang palakpakan,
Pero iyon na marahil ang pinakamahalagang proposal na naganap. Hindi gamit ang singsing, kundi tasa ng tsokolate at isang pangakong hindi naiiwanan. Sa mga sumunod na linggo, matapos muling magsama sina Melay, Noah at Lance, unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin sa tahimik na bayan ng San Nicolas, Bulacan. Ang dati abalang biyonaryo sa lungsod, na yun ay natutong mamuhay ng simple. Walang sekretarya, walang bodyguard, at higit sa lahat, walang alalay sa bawat galaw. Isang bagong yugto sa buhay niya na wala sa blueprint ng anumang negosyong pinatayo niya noon. At ang pinakaunang hamon, maghugas ng tasa. Isang linggo ng umaga, habang abala si Melay sa pagsasaayos ng mga aklat sa mini library ng Kapet Kwento, nahuli niyang hawak ni Lance ang isang plato. Nakatitig dito na para bang binabasa ang label ng isang nuclear bomb. Saan nga ba dapat kinikiskis ang sabon? Tanong ni Lance. Seryoso ang tono. Sa parte po na kinainan, Sir CEO. Sagot ni Melay, sabay ngiti. Unless gusto mong mapalitan yan ng shares sa kumpanya mo. Natatawa na lang si Lance habang pilit na inaalam kung alin ang sponge sa panghugas at alin ang basahan sa mesa. Sa unay alumpihit siya, halatang hindi sanay sa gawaing bahay, ngunit hindi rin ito tumigil. Tulad ng pagsisimula niya sa negosyo, gusto niyang pag-aralan ang bawat detalye ng simpleng buhay, mula sa tamang timpla ng 3-in-1 coffee hanggang sa pagbitbit ng tubig mula sa puso kung walang supply ang gripo. Samantala, si Noah naman ay naging instant celebrity sa lugar. Palakaibigan na siya ngayon, madaldal at matiyagang tinuturuan ang mga batang di marunong magbasa. Mama Melay, si Ate Nika po di pa marunong magsilabol. Tinuruan ko siya ng ba, be, bi, bo, bu kanina. Kuwento niya habang nilalapag ang lapis. Very good ka talaga, anak. Mukhang dapat ikaw na rin ang assistant librarian natin. Sagot ni Melay habang tinatapik ang ulo nito. Tuwang-tuwa ang mga magulang ng ibang bata. Hindi nila akalain ang maliit na kafe sa sulok ng plaza ay magiging sentro ng edukasyon at pagkakaibigan sa kanilang komunidad. Dumami ang mga batang nag-aaral sa hapon at may ilan pang mga matatanda ang humihiram ng aklat na Tagalog upang magbasa tuwing gabi. Isang gabi habang nakaupo sa bangko sa tapat ng kafe, magkatabi sina Lance at Melay habang pinapanood si Noah na nagpipinta sa dingding ng maliit na mural. Hindi ko inakalang ganito tasaya ang tahimik na buhay, bulong ni Lance. Sabi mo kasi dati, hindi productive pag walang meeting, sabot ni Melay. Well, ikaw ang pinaka-unexpected meeting na dinaluhan ko. At gusto kong i-extend ang oras nito habang buhay. Tumingin si Melay kay Lance. Hindi na ito ang parehong Lance na dumating sa Cafe Daluyong noon. Matigas ang postura, malamig ang mata, at sarado ang puso. Ang Lance na nasa harapan niya ngayon ay nakapaa. May bahid ng pintura sa kamay at may ngiting tila handang ipagpalit ang lahat ng meeting sa mundo para lang makasama sila ni Noah. Hindi nagtagal, nakahanap sila ng maliit na paupahang bahay na malapit sa cafe. Lumipat doon si Lance at Noah para sa mas matagalang pananatili sa probinsya. Maliit lang ang bahay, 2 kwarto, isang banyong may heater na minsang sira, at kusinang mas maliit kaysa sa walk-in closet ni Lance sa kondo niya sa BGC. Pero hindi sila nagreklamo. Sa katunayan, si Noah ang pinaka-excited. Pwede na po ba akong maghagdan sa labas? Tanong niya. Gusto mo pong gumawa ng treehouse. Basta may helmet ka, sagot ni Melay. At kung pwede, may kasama kang tito. At sa unang pagkakataon, nakitang umakyat si Lance sa puno. Hindi para magtago, kundi para samahan ang anak niyang gustong makahanap ng langit sa simpleng kahoy na bahay. Habang sila'y masaya sa pagbabagong ito. May isa pang hindi inaasahan si Melay. Nakapagtapos siya ng kolehiyo. Dahil sa pinunduhang online classes ni Lance at sa tulong ng local University Extension Campus, nakuha niya ang kanyang diploma sa kursong Bachelor of Elementary Education. Ang kanyang graduation picture, bagamat walang toga at entablado, ay ginanap sa mismong kafe habang pumapalakpak ang mga bata at kumakanta si Noah gamit ang improvised tambourine. Ladies and gentlemen,
We present to you Miss Melay Santiago, our teacher, sigaw ni Noah. Habang nagdiriwang ang buong kafe, tumulo ang luha ni Melay. Hindi niya inakalang makakamit niya ito. Sa gitna ng mga laban, sa gitna ng kahihiyan, sa gitna ng paglayo, bumalik siya sa sarili. At sa huli, nahanap din niya ang sariling halaga. Minsan, sa katahimikan ng gabi, habang nakaupo sila ni Lance sa harap ng bahay, nagtimpla ito ng kape at tahimik na nagsalita. Kung babalikan mo ang waitress na nagsilbi ng cake sa isang batang mag-isa sa sulok ng kafe, anong sasabihin mo sa kanya ngayon? Sasabihin ko, huwag kang matakot magmahal. Dahil minsan, isang slice ng cake lang pala ang simula ng isang buong pamilya. At sa sandaling iyon, walang kailangan ipangako, walang kailangang papirmahan. Sapat na ang presensya, sapat na ang pagtingin, sapat na ang tiwala. 3 taon ang lumipas mula ng unang masilayan ni Nelay, ang batang si Noah, na mag-isang umipo sa sulok ng Cafe Daluyong. Gutom hindi lang sa pagkain kundi sa pagmamahal at atensyon. Hindi man niya alam noon, ang simpleng piraso ng cake na inialok niya ng may ngiti ay magiging tulay ng isang kwento ng muling pagbubuo, ng isang pamilya, isang sarili at isang pangarap. Ngayon, sa mismong lugar kung saan minsan lang umusbong ang ideyang kapet kwento, napatayo na ang isang bagong building na binuo sa tulong ng pamahalaang lokal, ng ilang pribadong sponsors at ng patuloy na dedikasyon ni Melay at Lance. Tinawag itong Noah's Corner Reading and Arts Center, isang cafe at learning hub para sa mga batang kapuspalad, mga out-of-school youth, at mga magulang na gustong matutong bumasa at sumulat. Tuwing umaga, nagsasagawa ng libreng reading session si Melay kasama ang mga bagong guro na produkto rin ng scholarship program na itinayo niya mismo. Tuwing hapon naman ay may libreng art therapy class kung saan ginagamit ang pintura, musika at tula upang ipahayag ng mga bata ang kanilang saloobin. Sa gitna ng center ay may isang napakagandang mural, larawan ni Noah na hawak ang cake, si Melay na may hawak na aklat, at si Lance na nakaluhod habang tinutulungan ng isang batang ayusin ang kanyang sapatos. Sa tabi ng mural ay nakasulat, minsan sapat na ang isang ngiti, isang yakap, at isang slice ng cake para simulan ang pagbubuo ng buong buhay. Noong araw ng kaarawan ni Noah, nag-organisa si Melay ng isang simpleng programa sa loob ng center. May puppet show, storytelling, at syempre, cake. Maraming mga bata ang naroroon kasama ang kanilang mga magulang. Pero ang highlight ng araw ay hindi ang mga palaro, kundi ang taunang tradisyon ni Noah na pinangalanan nilang Cake of Gratitude. Habang inaawit ng mga bata ang Happy Birthday, inilabas ni Noah ang isang maliit na cake at sa halip na kainin ito agad, siya mismo ang lumapit kay Melay at iniabot ito. Mama Melay, sabi niya, gusto ko pong ibalik sa inyo ang unang cake na binigay niyo sa akin. Kasi kung wala yon, baka po wala ako dito ngayon. Hindi na napigilan ni Melay ang pagtulo ng kanyang luha. Inakap niya ang binatilyong si Noah na ngayon mas matangkad na sa kanya at bumulong, "Anak, ako rin. Kung wala ka, baka nakalimutan ko na kung paano mangarap." Mula sa gilid ng silid, pinanood sila ni Lance habang yakap ang isang batang babae na halos 3 taong gulang, ang bunsong anak nila ni Melay, si Lara. Ipinangalan sa unang asawa ni Lance bilang pagpupugay sa isang nakaraan na ginamit nilang pundasyon sa kasalukuyang pag-ibig. Tahimik lang si Lance habang hinahaplos ang buhok ng bata. Nang mapansin siyang nakatingin si Melay, ngumiti ito at naglakad palapit. "Alam mo, kung tutuusin, ikaw na ang tunay na CEO sa pamilya natin," sabi ni Lance. "CEO? Oo, Chief Emotions Officer. Ikaw ang nagpatibok sa puso naming lahat." Sabay silang nagtawanan. Hindi ito yung tipo ng tawang pansamantala. Ito yung klase ng tawa na may halong pasasalamat. Yung klase ng tawa na lumalabas lang kapag narating mo na ang lugar na akala mong hindi mo na mararating. Ang lugar kung saan buo ka na. Pagkaraan ng programang iyon, sa harap ng mga bata, guro, kaibigan at ilang opisyal ng bayan, lumuhod si Lance sa gitna ng entablado,
habang hawak ang usang maliit na kahon. Walang engranding setup, walang fireworks, pero sapat ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig. Melay Santiago, salamat sa pagyakap sa amin kahit magulo ang mundo namin. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging ama at kung paano maging mas mabuting tao. Ngayon, gusto ko namang itanong, pwede ba kitang gawing opisyal na kabiyak ng buhay ko? Tahimik ang silid, maging ang mga bata ay huminto sa pagnangatnat ng marshmallow. Lahat nakatingin kay Melay, habang si Noah ay hawak ang kamay ng kapatid niyang si Lara. Ngunit walang sinagot si Melay. Agad siyang lumapit kay Lance, sabay yakap ng mahigpit at mahaba. Yes, pero may isang kondisyon. Ano yun? Ikaw pa rin ang tagahugas ng tasa sa kafe. Nagtawanan silang lahat. At sa gitna ng halakhak at mga palakpak, tahimik na lumapit si Noah sa pader ng kafe kung saan dati pa rin nakadikit ang resibo mula Cafe de Luyong. Yung unang beses na binigyan siya ng libreng cake ni Melay. Isang bagong papel ang idinagdad niya sa tabi nito. Dear Miss Melay, thank you for not just giving me cake, but for giving me a home. At sa pagtatapos ng gabing iyon, sa gitna ng mga ilaw ng cafe, halakhak ng mga bata, at himig ng gitara mula sa isa sa mga out-of-school youth na ngayon iskolar ng Kapit Kwento, tumibok ang isang mensaheng hinding-hindi mabubura. Hindi kailangang maging mayaman para magbigay. Hindi kailangang maging perpekto para mahalin. Minsan, sapat na ang isang waitress, isang batang gutom sa pansin, at isang amang natutong magmahal muli upang mabuo ang isang buong buhay.